isang gumagamit ng account name na @itseliaron na di umano'y isang concerned citizen. Sa tweet nito, inakusahan nito ang komedyanteng si Jose Manalo na di umano'y inabandona ang kanyang pamilya para sa isang batang dancer. Ang asawa ni Jose na si Annalyn Manalo nagpa siyang linawin ang mga akusasyon sa kanyang asawa. I think sa sa Twitter, may lumabas, sinasabi nila na inabando na kami, na may babae, si Jose Manalo. So bakit po kayo nagsasalita ngayon on TV? Nagsasalita ako dahil sa sobrang sakit na nung nararamdaman namin, sobrang sakit na nung nararamdaman ng mga anak ko sa lahat ng ginagawa niya. So yung mga tweets po na lumabas na pinapabayaan daw po kayong pamilya, inabando na dahil may bagong babae, totoo po ito? Sa pagkakaalam ko at alam na naming lahat, mayroon. At marami na rin akong pruweba na totoo nga ito. Totoo nga may babae siya. Yung pag-abando na po, totoo po ba ito? Totoo po. Umalis siya January 6 this year. Pero, yung mga bagay na to, alam ko na last year pa. Since January, alam ko na yung nangyayari. So, tinitiis ko lang lahat ito para sa mga bata. Ilang beses rin daw nilang sinubukan na makausap si Jose pero hindi nila ito nagawa. Ang pinakamasakit sa akin, tinira niya ako sa lahat ng tao na nakatrabaho niya at nakapaligid sa kanya. Wala akong mahinga ng tulong. Dinaan kami sa Broadway. Nagpalit siya ng telephone number niya. Hindi namin siya makontak. Unang nagpakasal sina Annalyn at Jose noong 1985 pero nagkahiwalay sila 1994 naman nang muling magpakasal si Jose sa isa pang babae na nagngangalang Liza. Pero nauwi rin sila sa hiwalayan. Pero noong 2003, nagkabalikan sina Annalyn at Jose at muling nagpakasal. Nabiyayaan sila ng 5 anak kasama pa ang 2 naging anak ni Jose kay Liza at ang kanilang pagsasama naging matatag kahit nang hinarap ni Annalyn ang kasong estafa noong 2008. Nasa court na yon, maayos na nag-uusap kami ng mga tao. Dun sa mga tao na kasangkutan nitong gulo na to, kung ano mang perwisyo, kung ano man yung nagawa ko sa kanila, humihingi ako ng tawad sa kanilang lahat. Hindi ko ginawa yun, nalokohin sila. At wala rin akong balak manloko at hindi ako manlolokong tao. At hanggang ngayon, hinaharap ko sila ng diretsyo sa court. Maganda raw ang naging takbo ng pagsasama nilang mag-asawa at isa rin daw mabuting ama si Jose sa kanilang mga anak. Kaya raw labis nilang ikinagulat ang di umano'y pag-iwan nito sa kanila. Actually, may mga text siya sa akin hanggang January 3 na, "Mami, mahal kita. Mami, I love you." Yun ang sinasabi niya sa akin. Kahit alam ko nang merong nangyayari, tinitiis ko lahat yun para dun sa anak ko, para sa mga anak ko. Dahil mahal nila ang daddy nila. Ang mga anak ni Jose at Annalyn, labis raw na naapektuhan, lalo na ang 6 na taong bunso nila. May recital siya nung Sunday. Nakita niya dun si Wally. Nakita niya dun si Cesar Montano. Kasi mga schoolmates niya yung mga anak. Naawa ako sa anak ko. Nagtatanong siya bakit ang daddy ko wala? Bakit ang daddy ko hindi makapunta? Si Tito Wally nandito. Sinubukan rin daw nilang kausapin ang babaeng di umano'y karelasyon ngayon ni Jose. Hindi ko siya inaway. 2 beses ko siyang kinausap na parang awanan niya. Layuan niya yung asawa ko dahil may mga anak to, lalong-lalo na may maliit kaming anak. Sana makonsensya siya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung may puso ka, layuan mo na yung daddy ko. Kasi, 7 kaming nasasaktan mo. Kasama yung nanay ko, 8. Masakit sobra. Pero ano
anumang sakit raw ang nararanasan nila ngayon. Handa pa rin daw nilang tanggapin si Jose na magbalik para muling mabuo ang kanilang pamilya. Daddy, graduate na po ako ng college. Sayang po, wala po kayo. Ayun, salamat po kasi pinaaral niyo po ako. Sa inyo ko po yun binibigay lahat. Nami-miss na po namin kayo dito. Sana po, umuwi na kayo. Kung tatawarin ko ulit, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Ginawa ko to dahil sobrang sakit na nararamdaman ko para sa mga anak ko. Pag nakapanood dito, ibig sabihin na naghahabol lang yan dahil sa pera, dahil sikat, maraming pera si Jose. Alam mo, kung tutuusin nga, sabi ko sana hindi na lang siya naging artista, sana hindi na lang siya naging sikat na ganyan, para wala kaming problema na ganito. Simpleng pamilya, simpleng buhay na masaya. Yun lang eh, hindi yung pera, yung pamilyang buo na masaya. Sinubukan ng The Buzz na hingi ng panig ni Jose Manalo tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Pero hindi ito nagbigay ng kahit anong pahayag. The Buzz! Voice out!